So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, hindi ko lang talaga alam kung bakit hindi masyado pinapansin to eh. Hindi ko lang alam kung may na-content ng vlogger nito. Pero ito po, isang malaking katarantaduhan na naman po ito ng Supreme Court. Isang desisyon na pumabor na naman po kay Sara Duterte. Kaya nga sabi ko nga, no, ako medyo nagdududa pa rin po talaga ako. Kasi hanggat hindi po umaakyat sa Senado yung impeachment ni Sara at hindi pa ito nadidinig, hindi pa rin po ako kampante na matutuloy po ito. So, paano ko nasabi? Tingnan nyo ito kahapon po, naglabas po ng desisyon yung Supreme Court tungkol po sa ibig sabihin ng forthwith. So, Supreme Court clarifies that forthwith as mentioned in the Constitution in relation to impeachment cases means. So, may sariling kahulugan ang forthwith sa Philippine Constitution. Sabi ng Supreme Court, puta na galing. Ang tanong dito, kung may sariling ibig sabihin pala yung forthwith sa Philippine Constitution, bakit hindi nyo tanongin yung framers, yung mga gumawa ng Constitution, kung bakit forthwith yung ginamit nila? O saan ibig sabihin ng forthwith ngayon? O sabi nila dito, within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. Putana. Oy! Oh, brain cells, Supreme Court! Ano nangyari dito? Tingnan nyo mga kababayan, no? So, paano ba nangyari to? Ewan ko ba, paano ba nangyari to? Okay, paano ba nangyari to? No? Kasi, nung last year nga po, nagkaroon nga po ng impeachment kay Sara. January, pa lang ata? March pa lang tapos na, di ba? March pa lang impeach na si Sara sa House. Pero inabot ng July. No? Inabot ng July. Ngayon, meron isang abogado na naghiling sa Supreme Court na bakit ganun ginawa ni Cheese? No? So, ano ibig sabihin talaga ng forthwith? So, yun ang nangyari dyan. Oo. So, ngayon, ang decision ngayon ng Supreme Court, yung forthwith na yan, no ba? Pwedeng mahaba, pwedeng maiksi, depende sa circumstances ng bawat kaso. In short, depende sa political will ng Senate President. Binaboy ninyo yung grabe ng Supreme Court na to, no? Binaboy nila mga kababayan no, yung impeachment process na in the first place, dapat hindi sila nangangialam dito kasi nga po, mga impeachable officials sila. O ganito yan. Hindi ko po talaga alam kung paano nakuha ng Supreme Court itong desisyon na to, no? Hindi naman tayo abogado, pero tandaan natin, buhay pa po yung mga framers. No, yung mga nagsulat po ng Constitution natin, na naglagay ng forthwith po dyan, buhay pa po sila. Dapat sila mismo tinanong ninyo, ano ba ibig sabihin niya nung sinulat nyo yan? Ano ibig sabihin ng forthwith na yan? Puta, pati dictionary, binaboy ninyo. Grabe naman to. So ngayon, ano bang gusto kong sabihin dito? Kaya nga sinasabi natin ngayon mga kababayan, hindi pa po tayo sure na matutuloy yung impeachment hanggat ganito po yung ginagawa ng Sara Court. Alam niyo Sara Court? SC. Hanggat ganyan po yung ginagawa ng SC, Sara Court, nanganganib pa rin po na matuloy yung impeachment packet ng Senate. Kasi mga kababayan, tandaan po natin, no, mayroon pa pong petisyon na nakabinbin. Dalawa ata, no, kung di ako nakakamali, no, dalawa. Yung kay Torion, tapos yung sa mga abogado ni Sara. So, tingnan nyo to, Kaya nga binabanggit natin, no, kung yung forthwith nga, kaya nilang baguhin, dictionary na kalaban nila, ito pa kaya? O kasi tandaan natin yung mga kababayan, no, yung 53-0 nga kahapon na nangyari po sa Committee on Justice, hindi pa po tapos yun. Iakit pa po yun sa plenary. Pagbobotohan pa po yun. At pag nakakuha po ng more than 106 votes, doon na po iakit yan sa Senado. So, mga ano pa yan? 2 weeks. Inakalate na yung 2 weeks. Oo. So, ngayon, paano kung mga sa 2 weeks po na yan, paano pag gumawa ng kagaguhan na naman itong Supreme Court natin? No, nasasabi na naman nila na yung impeachment nga ni Sara, invalid na naman. So,
Kasi ano ba yung impeachment ni Sara dito? Ito, basahin natin to. Saan na ba yan? Ito, no? The petition question constitutionality of the proceedings led by a House Justice Committee. O, yan ha. So, mayroong pagkatanong yung mga abogado ni Sara sa constitutionality no, ng impeachment ni Sara dahil nga po, no, dahil dito sa sinasabi nga po ni Luistro na mini trial. She also said that the House Justice Panel exceed its authority by conducting what its chairperson Gerbel Luistro called a mini trial. Actually, dito pa lang talo na sila eh. Dito pa lang talo na sila mga kababayan kasi tandaan natin, no, nung binanggit nga po ni Luistro na makakaroon ng mini trial, wala pa pong trial na nangyayari. Ngayon, ano nangyari nung nag-trial sila? Nagkaroon ba ng mini trial? Wala, di ba? Bobo kasi mga abogado ni Sara eh. Hindi muna naghintay ng hearing bago nag-file ng certiorari sa Supreme Court eh. So paano yan? Wala namang mini trial na nangyari. So pahiya. So both petitions also accused the Justice Panel of doing fishing expedition. Wala. Alam natin tong wala, di ba? Tayo mga kababayan, ito mga sinasabi ng mga abogado ni Sara, alam nating wala. So paano naman kapag naggago na naman yung Supreme Court? Sabihin ng Supreme Court, yes, totoo, merong fishing expedition na nangyari. Forthwith nga, binago, ito pa kaya. So kaya ako, di pa ako kampante talaga na matutuloy yung impeachment hanggat ganito yung ginawa ng Supreme Court. And by the way, tinan nyo to So sino ba yung ponente niyan? So sabi dito, in a decision written by Associate Justice Rodel Zalameda. So ito yan si AJ Rodel Zalameda. Siya po yung nagsulat nga po ng decision na po na yan, na yung forthwith po, ang ibig sabihin, depende, no, kung agad-agad o hindi, depende sa circumstances. Ngayon, napag-alaman ngayon natin mga kababayan ganito, siya pala ay appointed noong 2019. Alam nyo na. Alam na. So alam na mga kababayan, no, na siya po ay appointed noong 2019. So ano ibig sabihin nito? Appointed po siya ni Digong. Gulat ako. Puta ng sistema to. Bakit ganyan tong mga to, no? Putag, hindi kasi mga kababayan, no? Tayo naman po kasi mga streetwise. Hindi naman po tayo abogado. Oo. Pero alam natin ibig sabihin ng forthwith. Forthwith agad-agad. Pero itong mga associate justice natin, kaya nilang lokohin yung sarili nila, kaya nila magbukang tanga para lang pumabor kay Sara. Actually, kanino ba pumabor yung desisyon na to? Pabor ba sa taong bayan ito? Hindi po ito pabor sa taong bayan. Pabor po ito kay Sara. Anong klaseng... So malinaw naman ibig sabihin ng forthwith sa dictionary, di ba? Agad-agad sa Tagalog, agad-agad, gawin ka agad, bilisan, gano'n ang forthwith. Pero sabi ni Associate Zalameda, boom, boom. Zalameda! Ang forthwith daw po pwedeng mabilis, pwedeng hindi, no? Pwedeng agad-agad, pwedeng hindi agad-agad, depende sa circumstances. But kasi di nilang palitan ang mga nasa SC. Impeachable official po sila. Ayun po ang sagot. Oo. Ano ba? So ngayon mga kababayan, abangan ngayon natin to. Bantayan natin to. Kasi posible na kung binaboy nga po ng mga taga-Supreme Court, taga-SC, Sara's Court, yung ibig sabihin ng forthwith, paano pa kaya itong fishing expedition na sinasabi nga po ng mga abogado ni Sara Duterte? So ngayon, babaguhin ngayon ng mga professor sa law. Yung ibig sabihin ng forthwith, paano nyo tuturo sa mga estudyante yan? Tingnan nyo anong kagagawin ginawa ng Supreme Court dito? So kunwari ako professor ako ng law. Mga student ba? Tama, mga ladies and gentlemen, no, ganon. Yung forthwith na yan, ibig sabihin yan, hindi agad-agad yan. O kapag Philippine law ang pag-uusapan natin, ibig sabihin yan, hindi agad-agad.
Pero sa dictionary, dapat agad-agad. So, paano yun? Alam nyo kasi mga kababayan, sa mga framers po kasi ng Constitution natin, bakit di kasi forthwith yung nilagay ninyo? Pwede namang immediately. Nilito nyo pa kami. Pero by the way, napaka-unfair nun. Napaka-unfair nun. Kasi mukhang hindi ata nila tinanong yung mga framers nga po ng Constitution na yan. Yung mga nagsulat niyan, buhay pa yan eh. Yung mga nagsulat ng Constitution, buhay pa yung mga yan. Kasi kung tinanong nila yan, dapat hindi po ganyan ang desisyon nila. Kasi, mga ka-streetwise, dapat tinanong nila yung mga framers ng Constitution na yan kung ano ba talaga no, ang nasa isip nila nung sinulat nila yung word na forthwith. Pero by the way, mga kababayan, no, okay, habang papalapit na nga po yung impeachment complaint ni Sara Duterte na maging impeachment trial na nga po papuntang Senate. So, ang maganda kasi dito, itong sila Tito Soto, no, Senate President natin, mukhang pag umakit na po sa Senate yan, itutuloy nila kaagad yan. Mag-impeachment court kaagad sila. Pero, abangan pa rin po natin no, na gagawa ng delaying tactics ng mga kaalyado nga pong DDS na senador ni dyan sa Senate. I-delay nila yan hanggat makagawa ng desisyon ng Supreme Court. Tingnan ninyo. Tingin ko ganyan mangyayari dyan eh. Kung sakaling aakyat. Si Winnie Munsod, anti-Marcos. Kaya nga eh. O diba? Pero itong mga anti-Marcos at mga babayan, kung papapiliin mo sila, napansin ko naman eh, mas anti-Duterte sila kaysa anti-Marcos sila. Kaya yun. Okay, so iwanan muna natin yung katangahan ng ano na yan, yung katangahan ng SC. Sarah's Court.